So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, Happy New Year nga po pala, no? So, bali ito po yung una nating content ngayong 2025. So, January 1, 2025. Okay. So, ngayon, no, pag-usapan ngayon natin itong statement nga po ni Lucas Bersamin kahapon. Okay. So, sabi nga po ni Bersamin na hindi daw po kasi pinagbibigyan ng pagkakataon na maintindihan or suportahan ng mga DDS si Presidente Bongbong Marcos kasi nga daw po hindi nagmumura. Okay. So, actually may point siya dito. Wag natin masyadong laliman, babawan lang natin. Okay? Kasi ito yung sinabi ni Bersamin eh. Kasi ano eh, tingnan niyo to sabi dito. Oh, Bersamin sa kritiko. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit kasi hindi nagmumura. So sabi yan ni Bersamin. So ito para mas maganda, panoorin natin yung video ni Bersamin kahapon. I think kahapon lang ata 'to, eh. Sige 'to, panoorin natin 'to. Calls for strict scrutiny. The president will always see to it that he does that. We do that. Alam nyo si Presidente, you give So I think ang pinag-uusapan dito yung yung budget. Kasi isipin niyo mga kababayan 'no, alam niyo 'no, akala kasi ng mga ibang bobong DDS na yung pagripaso po ng budget ni PBBM sa 2025 eh parang minagic lang. Kasi mga ka-streetwise 'no, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi po kontrolado ni Presidente Bongbong Marcos yung House tsaka yung Senado. At sinagasaan po ni Presidente Bongbong Marcos yung budget na ginawa, pinaghirapan, pinagdebatihan ng House tsaka ng Senado. Kasi mga kababayan, no, bago maipasa para pirmahan ng Presidente yung budget po ng 2025, pinagdidebatihan po yan ng House. Pinag-uusapan po yan ng BICAM. Pero sa lahat nga po ng ginawa ng Senado tsaka ng mga congressman, ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, mali ito, mali. Ganito dapat. So, ibig sabihin nun, doon sa mga bobong DDS na nagsasabing weak leader si Presidente, dito pa lang natin makikita na, di ba, na ito sampal ito sa pagbumukha ninyo. Di ba? Kasi pag sinabi mong weak, ano lang yan eh, parang, sige na nga, ganyan, ganyan na nga lang yan. Sige na nga, ganyan na lang. Mas okay yan para walang gulo. Hindi eh. 'Di ba? Yung pinaghirapan ng House tsaka ng BICAM ng Senado, sinagasaan ng presidente. Oh. So ngayon yung nirereklamo ninyo na unconstitutional yung 2025 budget, eh ngayong inayos na, may reklamo pa rin kayo. May reklamo na kayo nung una, hanggang ngayon may reklamo pa rin kayo. Inayos na nga eh. So ang maganda din kasi dito mga kababayan, ibig na magreklamo tayo, bantayan natin yung budget. Ako naniniwala ako na may mga magnanakaw pa rin sa gobyerno hanggang ngayon. Naniniwala ako kasi noong 2023, eh, mataas pa rin po yung ranking ng Pilipinas sa korupsyon. May magnanakaw pa rin sa gobyerno. So dapat, imbis na magreklamo tayo, bantayan po natin kung paano ginagastos ang budget. Ganun dapat. O, continue natin. Sige. Tingnan nyo to. we do that. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy. Sabi ni Bersamin hindi siya lawyer, si PBBM. Siya ay more on economic tsaka finance guy. Mamaya pag-usapan natin to sige. A political guy. Political guy pa. Totoo yan. Totoo yan. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. O, di ba? So ngayon mga kababayan, no, balikan natin mamaya yung finance tsaka yung economy, no. So ngayon sabi ni Bersamin, si Presidente Bongbong Marcos ay isang political guy. Actually totoo 'yan. Tingnan niyo kung paano magsalita yung presidente. Piling-pili po yung salita. Alam niya kung anong gagawin, alam niya kung ano yung mga word na dapat sabihin, alam niya kung saan kung kailan siya matutuwa, alam niya kung kailan siya magagalit para ipakita sa mga tao. 'Di ba hindi po katulad ni Sara Duterte na nagmura, imbis na tumaas yung rating bumaba. Oh, 'di ba? Oh.
So ngayon sabi ni Bersamin, hindi kasi pinagbibigyan ng pagkakataon kasi nga daw hindi nagmumura. Actually 'no, ganyan po kasi ang utak ng mga DDS. Ganyan po utak ng mga Duterte. Dapat nagmumura para maintindihan. Pero itong mga bagay nito mga ka-streetwise 'no, hindi nila ito maintindihan, eh. Parang ito, example nito, pakita ko sa inyo. Ito. Ito yung sinasabi ni Bersamin, eh, na economic guy. "Ito Kero, bumabagsak nga yung ekonomiya nung panahon ni Kuting, eh." Gago. Oh, ito, mga kababayan, ito, GDP per capita. Alam niyo ibig sabihin ng GDP per capita? Kasi mga kababayan, hindi po kasi sapat na yung GDP mataas. Kasi po kapag ang GDP mataas pero mataas din po yung populasyon, mahirap pa rin po ang labas po ng isang bansa. For example, kung pataasan po ng GDP, mas mataas po yung GDP ng Nigeria kumpara sa Pilipinas. Ang problema po sa Nigeria, 200 million yung tao. So yung nagagawa nilang yaman is magagawan dito yung 200 million na tao. Ang Pilipinas mga kababayan, mas mataas po yung GDP per capita po natin. So hindi po tayo singhirap ng Nigeria. So kung makita natin dito mga ka-streetwise, no? Ayan, no? 2021, 22, so hanggang 2023 lang ito, eh. Kasi wala pang data ng 2024. So kita nyo, anong panahon ni Pinoy, ang baba ng GDP per capita natin. Tapos nung panahon ni Duterte, umakyat, bumagsak ulit. Tapos tumaas. So ang point ko dito mga kababayan, yung pinaka-peak ng mataas na GDP per capita natin, nung panahon ni Duterte, nalamangan na po ito ni Presidente Bongbong Marcos, 2022 pa lang. Ayan, no? Oh, 3.4 thousand ata to, no? Kasi ang ibig sabihin nito, ito yung pera, no? Ito yung pera kasi GDP. So, ngayon mga kababayan, kung pagpasok po ng GDP natin ito, so ang pinakamataas po na GDP ng panahon ni Duterte, 'di ba, nung hindi pa nagpa-pandemic, mas tinaasan pa po ito ni Presidente Bongbong Marcos. Nasa 450 billion na po tayo, no? 450 billion dollars na po ang GDP ng Pilipinas. So mataas pa rin ito. So ito yung sinasabi ni Lucas Bersamin na ang presidente nga daw po ay more on economy. Oh. Tapos ang malupit dito, mga kababayan, pati po yung unemployment rate natin bumaba. So kita nyo naman, ano, panahon ni Pinoy, tumaas siya ng mga 7, no? Tapos ngayon sa 4% na lang. Alam nyo kung anong ibig sabihin nito mga ka-streetwise, no? Ito yung ibig sabihin nito, eh. Tumaas ang GDP per capita. Tumaas ang GDP ng Pilipinas. Bumaba ang employment rate. Kung naghihirap pa hanggang ngayon, ang problema nun sa'yo. Ang problema nun ikaw. Isipin mo, gumanda ng ekonomiya. Tumaas ang GDP per capita. Tumaas ang GDP. Nagkaroon ng mas maraming trabaho. Kung nagrereklamo ka, ay mas mahirap ngayong panahon ni Kuting. Ang problema ikaw. Ikaw ang problema dito. Pag kulang ang sweldo, dapat dumiskarte. Dumadami po ang pera na nagsisirculate sa Pilipinas, tapos ikaw naghihirap ka pa din. Ayan ang point natin dito mga kababayan, eh. So bigyan natin ng pagkakataon ang presidente. Actually, don't get me wrong, don't get me wrong. Ako inaamin ko naman na ang Bongbong Marcos presidency hindi perpekto. May mga pagkukulang pa rin dito. 'Di ba? Ako naniniwala ako, may corruption pa rin. Meron pa din. Pero alam niyo kung anong bullshit dito mga kababayan? Yung narrative ng DDS na ang gobyerno ni Marcos palpak, ibalik natin ang mga Duterte. Doon ako naiinis. Alam na nga natin palpak yung administrasyon ngayon, ibabalik pa ba natin yung mas palpak pa? Nakuha niyo yung point? Kasi mga kababayan ito, ito yung example ko, eh. Oh, kasi ako minsan nagkakaroon po ako ng shipment from China. Hindi, ano yan, parang sideline na business namin yan. Na minsan po talaga sumasabit sa customs. Mahigpit po sa customs, mahigpit. Tapos ngayon malalaman ko sa Quadcom na uso ang lagayan sa customs. So ibig sabihin nun, hindi po nawawala yung problema natin sa customs since before. So may corruption pa rin. 'Di ba?
And besides, may mga appointee si PBBM na hindi ko gusto. Tulad sa PCO, yung Emerald, yan. Yan, di ba? Tapos, di ba nakita nyo naman, di ba? Yung PNP, minsan nasisita natin. Si Frasco, nasita natin. So, hindi perpekto ang gobyernong ito. So, hindi na nga perpekto itong gobyerno na to. Tapos sasabihin ng mga DDS na ibalik ang mga Duterte, mas palpak nga yung mga Duterte eh. Di ba ekonomiya nga, mas maganda yung ekonomiya ni Presidente Bongbong Marcos, ibabalik natin Duterte? Doon ako natatangahan mga kababayan. Actually, hindi po tayo bulag. Nakikita po natin yung mga uh, imperfections ng gobyernong ito. Pero sinasabi na natin mga kababayan, yung mga imperfections po ng gobyerno na to, hindi pa ito sapat para bumaliktad po tayo. Di ba? Hindi pa to sapat eh. So, i-criticize natin yung gobyerno sa paraan po na mag-improve sila. Pero itong mga Duterte fanatics mga kababayan, kini-criticize nila ang gobyerno para ipalit ang mga Duterte. So, bobo yun. Bobong narrative po yun mga kababayan. So ano, balik na naman tayo sa patayan. Balik na naman tayo sa tuta ng China. Balik na naman tayo sa minumura natin yung Amerika. Tsaka yung mga European countries, ganun ba? At ako mga kababayan, ako naniniwala ako, no? From 1986 hanggang ngayon, ang pinakamagaling na naging presidente si PBBM. Naniniwala ako doon. Pangalawa si Pinoy. Hindi nga, seriously. FBR, ganun ako. Kasi paano ko nasabi? From 1986, ito lang po kasi naabutan ko eh. Hindi ko na po naabutan yung Marcos na tatay. Wala pa akong isip noon. So mahirap sabihin na sila Diosdado Macapagal, sila Carlos P. Garcia. So hindi ko alam yon. Pero kung pagbabasihan ko po yung buhay ko from 1986 hanggang ngayon, naniniwala ako na si PBBM ang pinakamagaling na naging presidente. Sa ngayon, depende, baka mamaya this 2025 baka magkalat yung presidente, di ba? Sa ngayon, para safe tayo. So ngayon mga kababayan, no, kasi mga ka-streetwise, no, ang gusto kong sabihin dito, pagdating po sa ekonomiya na sinasabi nga po ni E.S. Bersamin, ito yung maganda dito eh. Philippines on track to become $1 trillion economy by 2033. Di ba? Actually, pag ito nangyari mga kababayan, tapos ang populasyon ng Pilipinas nasa 130 million lang, tapos meron tayong 1 trillion economy, ang yaman ng Pilipinas nito. Yun nga lang, hindi po ito mangyayari kung ibabalik po natin ang mga Duterte. Di ba? So, ito yung sabi, actually, natuwa nga ako sa balita na to eh. So, nasa right track po tayo. Di ba? The Philippines economy grew at pace of 7.6 in 2022. The fastest rate of economic growth recorded by the Philippines since 1976. Kita nyo yan? With strong growth forecast over the medium-term outlook, the size of the Philippine GDP measured in US dollar minimal terms is set to reach US dollar 1 trillion by 2033. So napakagandang balita nito mga kababayan at napipredict po na makukuha natin to. Yun nga lang mga kababayan, lahat po ng mga pinakita kong graph, hindi po paniniwalaan ng mga DDS yan kasi nga po, walang mura. Kasi ganyan po kabobo ang mga DDS mga kababayan eh. Pakitaan mo ng data, pakitaan mo ng graph, hindi nila maintindihan yan kasi wala po nagmumura. Di ba? Nagpakita po ako ng ebidensya na gumaganda po ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan po ng Marcos presidency. Pero hindi pa rin po ito maintindihan ng mga DDS kasi nga po, si PBBM hindi nagmumura. O ako na lang magmumura, putang ina ninyo mga DDS kayo. So yan mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, no? So maraming salamat, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Lucas Bersamin? So kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa statement ni Lucas Bersamin? Na ito ba talaga ang hinahanap ng mga DDS, yung nagmumurang presidente? Di ba? Kahit na bobo, kahit na palpak. Diba? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. Diyan po si Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.